Hello mga ka-Dr. Clay. At ngayon nga ay nandito tayo sa bahay ng aking bayaw para lagyan ng kamukuti-kuti tap yung kanyang mga bendo machine dahil magpapasko na nga, gusto ng aking bayaw medyo maliwanag at umiilaw-ilaw yung kanyang car wash. Kaya naman aayusin natin to at lalagyan natin ng mga ilaw-ilaw para naman tingin maganda yung kanyang car wash. Sana all. At dito nga ay susukatin muna natin yung pinakang RGB light natin kung sasakto ba doon sa pinaka coin slot natin. Siyempre, titignan din natin yung mga tornilyo kung sakto ba. Dito nga ay dalawang wire lang yung puputulin natin. Ito nga yung kulay red at kulay black. So, yun lang yung ating pagdudugtungin dahil yun lang naman yung pinakang konektado doon sa pinakang board natin para umilaw ito. Kaya naman, pagdugtungin din natin yung dapat natin pagdugtungin para matest natin kung gagana ba at iilaw ba yung ating ina-assemble na RGB light para doon sa pinakang coin slot. Kaya naman, wag natin patagalin pa to. I-test na natin kung gagana ba at iilaw ba yung ating coin slot. Dahil gumana naman yung ating RGB light, susubukan naman nating hulugan kung gagana ba yung pinakang time machine ng ating coin slot. Pero bago ang lahat, dahil wala nang timer yung kanyang pinakang coin slot, testingin natin. Kaya naman dali-dali kung pinakuha ng charger si Bayaw para masubukan namin kung every time maghuhulog ba kami ng coins magcha-charge yung kanyang cellphone. Kaya naman, let's go! Dahil all good sa man lahat, ibalik na natin to sa pinakang box niya para naman maikabitan natin doon sa pinaka cage na kanyang coin slot, and then para magamit na rin ng mga customer. Syempre meron lang itong 4 na tornilyo na kailangang higpitan. Ayan, at wag na wag yung kakalimutan na higpitan yung mga tornilyo dahil once na lumuwag yan, possible matanggal din yung pinakang RGB light nyo. Ayan, and then syempre aayusin din natin yung pinakang wire ng ating coin slot para naman maiwasan natin yung pagkakasabog-sabog ng mga wire sa loob at maiwasan natin yung pagharang ng wire doon sa pinakang hulugan. And then syempre yung iniingatan din natin dito is magkaroon ng short circuit, kaya inaayos din natin yung mga linyahan ng kuryente. At sisilipin din natin mabuti kung wala talaga nakahalang para naman 100% working yung ating coin slot. Bale, dalawa nga palang coin slot yung ating gagawin ngayon at lalagyan ng RGB light. Syempre, pagkatanggal ko ng isang hulugan, pinalinis ko muna Kabayaw dahil sobrang libag na nung pinakang roller nung kanyang coins. Kaya naman may possibility din na magbarato at may possible na hindi mag-slide ng maayos yung pinakang coins. Kaya naman pagkatapos linisin ni Bayaw, kinabit ko na agad yung mga RGB light natin. Syempre yung mga tornilyo nito, and then pinag-connect ko na rin yung mga wire dahil same process lang naman yung gagawin natin dito. And then syempre susubukan din natin kung working ba yung pangalawang coin slot niya para naman pag sinalpak natin doon sa pinakang car wash niya okay naman at wala tayong maging problema. Kaya naman ito na nga, dahil natapos na namin, so ilalagay na ito ni Bayaw doon sa kanyang car wash para naman magamit na ng mga customer namin. Kaya naman, maraming salamat po. Let's go!